Hello. Okay, mayong buntag ka na itong tanan. Salamat sa matawang special music. So, karong ang atong poblare karon ng Juano Bernes o Sabado. Medyo excited ko nga medyo kikulbaan kay itaraba ang host. O salamat kita sa mga kaigsunan nga tinabangay no sa bayanihan. Salamat sa Ginoo ni ana. O natay jutay nga mga pagpangandam o salamat sa Ginoo no, na nanay ang atong lamisa. Salamat sa mga ladies nga duha na ang lamisa no. Unya napoy nag-sponsor, naghatag po o pintal o plywood. Salamat niya na. Salamat sa nagbayanihan no, na nagtrabaho ng mental o nanaot diha. Kunya in relation kaya po nini mga igsoon karong hapon no, tanan nga mga departments magkuhan ta, bayanihan ta, kay last na may nato mga preparation, no? Kay lagi sa Bernays magsugod naman. So balik mo diri niya kay manghinlo o mag-prepare kung sa pay mga mabuhat nato niya, no? So ang registration di ay para sa walang pasayod mga men, 200 ang registration, no? 200. Tingali aron mausara kita may mukuhan sa collection sa mausahon ra atong registration. Si Brad John tingali o dito na tingatag ni Brad John no atong registration sa mga lalaki ni sa mga laymen no. So mao na karon dili ta maglangay dinhi kita sa mensahe Roma kapitulo 8 bersikulo 28 hangtod sa 39 no? Mao kini ang atong pasikaranan sa atong mensahe karon. Mao sab ni ang atong scripture reading ganina no. Dinhi nato pagakuhaon ang atong mensahe. Uluhan nato atong mensahe, nothing can separate us from God's love, no? Nindot kayo ni nga passage mga igsoon because this passage will remind us the love of God sa atong kinabuhi, no? The unbreakable love of God. Dili yun dili nimo mabuka, no? Anang ka-stable or anang kaliguon ang gugma sa Ginoo alang kanato mga igsoon, no? Sulid kaayo ang iyang gugma diha sa iyang mga katawhan. So sa di pa kita makapadayon, mag-aapo sa ta. Ginoong Diyos sa magatunaw sa kami sa imong mga pulong, pangamuyo kami, nga imo kaming giyahan, nga mga lagidnon, nga mga kamatuuran. Amo kining masabtan, o mao kining among kinabuhi Ginoo, maghatag ka namo encouragement ang imong mga pulong. Una kami sa imong Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. So again, no, pero nato gina-review sa kinatibukan nga mensahe dinhi sa libro sa Roma, no? Si Pablo nga mo'y nagsulat niini, wala pa siya nakadto sa Roma at this time mga igsoon. Gusto pa lang siya nga moadto. Pero wala pa siya kadto, pero insulti na si Pablo sa ina siyang kasing-kasing. Ingon na siya nga daan nga sa verse 16 o 17 sa chapter 1, ako dili gayon maulaw nga magsulti sa mayong balita sa kaluwasan, no? Kay kini mao ning magkapamatarong sa tao sa mga motuo kang Kristo Jesus. Mao na iyang naa sa kasing-kasing ni Pablo mga igsoon. In other words, kung dalon ko sa Ginoo dihang lugar sa Roma, musamyaw yung go sa gospel, no? Ang maayong balita sa kaluwasan sa mga katawhan nga si Jesucristo mao'y makapamatarong, no? And then gilatag ni Pablo mga igsoon ang ang problem, no? Dito sa libro sa Roma. Ang problem ang sala.
ang tanan nga tao makasasala. And then gi-follow ni Pablo ang gitawag salvation. Gi-introduce niya si Jesus Christ, meaning ang solusyon sa problem mao si Jesus Christ. Kaya pangutana yung man, paano ang usa ka makasasala ma-justify siya, mapawalang sala siya atubangan sa Dios? Pinaagi ba sa pag-keep sa kasuguan, pagtuman sa kasuguan? Pinaagi sa ba sa pagka-relihiyoso or by being a good person kana makapa-justify ba sa tao atubangan sa Dios? So gitubag ka na sa Bible no makini dili ni makapa-justify. Ang gi-introduce ni Pablo nga makapa-justify sa tao, maaron ang tao mapawalang sala, kinahanglan ang tao motuo siya kang Jesus Christ. Kay si Jesus mao'y makapa-justify. Man will be justified by faith in Jesus Christ. Mao na gisulti sa Roma, no? Chapter 3 verse 21 hangtod sa chapter 5 verse 1 gi-explain maayo ni Pablo nga pinaagi sa sacrifice ni Jesus sa cross of Calvary, gibayaran niya ang silot sa atong mga sala o kining pagkamatarong nahimo na kini nga gift, gasa no, libre, wala na ni bayan. Mao na siyang exon, a free gift of justification diha kang Kristo Jesus. So karon human ang tao nagtuo kang Jesus Christ, yes, justified na siya, nagkinabuhi na siya karon padayon, no? Kita mo na ni kita mga exon, human ta nagtuo kang Jesus Christ, nagapadayon ta sa pagkinabuhi. That's why pag-abot sa chapter 6, ingon na si Pablo nga, kamo nga nagtuo kang Hesukristo, gamita ang parts of your body, ang inyong lawas, gamita na into works of righteousness. Magkinabuhi na mo nga matarong, kay kamo nagtuo na kang Jesus Christ. Kay ang logic will follow, nga ikaw bakunang imo nga agalon. Mauna ang matarong agalon ang Ginoo. Sa una, sa ang tao sa wala pa siya diya sa Ginoo, gigamhan siya sa ang nagahom niya, ang iyang agalon mao ang sala. Man leaves sin or sin becomes his master, no? Mao na ang tao kung wala siya Ginoo siyang kinabuhi, ang sala mo nagadumala kaniya. Okay? So karon, naana kita diha kang Jesus Christ. Siya na atong amo, matarong siya, magkinabuhing na daw kita na matarong. So chapter 7 mga igsoon, isulti ni Pablo nga ang kinabuhing nga Kristohanon lisod, no? Adunay nakalisod mga igsoon, ang nakalisod kay naa sa man, naa pa kita sa flesh. Matintal pa ka, no? Ang sala nimo sa una, kung dili ka magmatngon, pwede gyapon nga imong balikan. No, daghang mga Kristohanon nga mubalik sa dati sa ilang kinabuhi sa pagka-unbeliever. Ning backslide nga mga Kristohanon. That's why ni Pablo, kaluoy nako. Meaning kung ang flesh ba imong pasundan, luoy ang Kristohanon. Pero salamat sa Ginoo ni Pablo. Nagpasalamat siya kay nga naman. Ingon sa chapter 8 verse 1, sila nga dunay Kristo, sila dili nahukman sa silot. So nagisgot si Pablo diha og assurance. Okay? Now you are a Christian, you have the assurance because you have Jesus Christ. There is now no condemnation, ingon sa chapter 8 verse 1. Wala, dili na sila hukman sa silot, sila nga dunay Kristo Jesus. Unya, ning proceed si Pablo, no, mo na itong itunan last Sunday, paano maging victorious or triumphant as a Christian? Kay kining pagka-Kristohanon mga igsoon, kinahanglan musulod kita sa pamaagi nga mga paggiya sa Ginoo aron kita victorious, no, sa atong pagkinabuhi. That's why gi-introduce din sa chapter 8 ang makatabang nato, the Holy Spirit. Ang pamaagi aron nga magmadaugon kita sa kinabuhi nga Kristohanon, madaog na to ang sala, madaog na to ang temptation, madaog na to ang kalibutan. Ingon, kinahanglan kita magpagiya
No? Let the Holy Spirit lead us. Sa other passage, magpapuno kita sa Espiritu Santo. So, muna siya mga igsoon. Ang usa ka rason nga nung gitagaan kita, di pa ang Holy Spirit nagpuyo sa sulod na to, no? To remind us na anak ta sa Ginoo, to encourage us, to remind us na kita na ay inheritance, no? Nga giandam sa Ginoo kanato. O ang nindot gayon sa mga igsoon, ang Holy Spirit, He will intercede for us. Siya mutabang alang kanato sa atong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. That's why mga kaigsunan, dinhi sa passage nga atong pagatunan karon, gisulti din ni Pablo nga ang mga Kristohanon, they are more than conquerors, no? Magiyan niya nato nga passage. Mananaog kita, labaw pa kita ang mananaog. Tungod ka na mga igsoon sa assurance nga gihatag sa Ginoo kanato. Wala kaniya gipasagdan human kaming tuo kang Jesus Christ. Gitagaan kag promises, but gitagaan pud ta og Holy Spirit. Gani ingon sa chapter 8 verse 9, siya nga walay Espiritu Santo diha kaniya, dili siya iya sa Dios. Dili ka ang tao, dili siya anak sa Dios kung wala siya Holy Spirit diha kaniya. So mangutana kita, kano sa gani nagsugod ang Holy Spirit pagpuyo diri kanato? Gisulti ni mga igsoon sa Ephesians 1:13 nga ang tao human siya magtuo kang Jesus Christ nga iyang Savior, that was the time the Holy Spirit mingpuyo diha kanimo. No? Unya ang Holy Spirit kay mo studihan, He is the third person sa Trinity. Usa siya ka persona, sama nimo persona. Pero Diyos siya. No? So, that's why sa Bible, basahin mo sa Ephesians, ayaw ninyo pasumpa ang Espiritu. Grieve not the Holy Spirit. Mag-uulay siya. Kung atong isuppress ang working sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. If we disobey the Lord, we suppress, no? Mag-uol ang Holy Spirit, mga igsoon. So, kinahanglan ang Holy Spirit, himuon nato nga vibrant. Kinahanglan ang atong kinabuhi, magpapuno ta sa Holy Spirit. Dili ta magpapuno sa flesh. No? Kaya kung ang atong unod, ang atong sinful nature, atong paandayunan, dili yun ta makakinabuhi nga mahimot ang Diyos. So the only way we can glorify God is pinaagi sa pagkinabuhi diha sa Espiritu Santo. So karon ingon na din sa passage, verse 28, mo ni ang one of my life verse mga igsoon, nindot kayo ni nga verse. Sa Bisaya, kita nasayod nga diha sa tanang butang ang Dios nagbuhat sa maayo ngadto kanila nga mga nahigugma kaniya ug mga tinawag sumala sa iyang katuyuan. No? God works all things for good to them that love God, who are called according to His purpose. Muna sa English, no? So, sa tanan nga butang, hingon sa Bible, no? Ang Ginoo magapamuhat siya sa imong kinabuhi for good. Muna ang gisulti sa Bible, mga igsoon. Sa tanan nga butang. In other words, human ka nagdawat kang Jesus Christ, human ko nagdawat kang Jesus Christ, God is involved in every detail of our lives. No? Apil ang Ginoo, nagapamuhat siya mga igsoon. Ang dili lang nato usahay matukan, no? Kini bitaw kanang mga problems nga moabot sa atong kinabuhi, mga pagsulay, sige, way ganahan nato ana, di ba? Pero yun ang mga igsoon, that is part sa ang Ginoo i-manifest niya ang iyang gahom nga siya mutabang dinhi kanato. So ang pasabot ini nga verse, no? It doesn't mean that bad things won't happen, but that God will ultimately use even those things for our spiritual growth and His glory. Makita nato ang example ninyo sa Old Testament, sa kinabuhi mga igsoon ni Joseph the Dreamer. Diba? Ngat sa din, gilabay siya, gibaligya, di mo siyang ulipon, gipriso siya. But he is a believer of God. Nagpadayon siyang salig sa Ginoo. Makita nimo nga sa iyang kinabuhi, nahimo siyang next to Pharaoh, no? The most powerful man sa Egypt, siya nahimo nga second person mga igsoon si Joseph. Paano
trabaho sa Ginoo no nga sa ladder into promotion ba si Joseph, mga igsoon. Another example na to nini si David. Magbalantay nga bata o karniro, nobody. Ha? Pero makita nimo sa iyang kinabuhi ang progression, paano siya gi-promote sa Ginoo nga mahimo siya nga the greatest king of Israel, mga igsoon. Pero miagi sa siya pagka fugitive, no? Gipangita siya na yung mga tao nga buot mo patay niya. Pero mga igsoon, giampingan siya sa Ginoo. Sa atong kinabuhi, we cannot understand everything that happened. Ang gi-assure lang sa Ginoo nato, ang ending, He will make it good for us. Muna mga igsoon, kinahanglan nga magpadayon ta magmasaligon diya sa Ginoo. No? Mga estudyante, ha? Ang mga bigo sa gugma, ang mga naa sa kawalan doon nga mga Kristohanon, ang mga nasa trial sa balatian, no? The word of God is still true, mga igsoon. Even the circumstances at times are not favorable to us, but God said He will work it all for our good, mga igsoon, para sa atong kaayuhan. Dahil daghang mga istorya mabatian nato, problema diri, problema dito. Pero pag testimony sa katong naay problema sa ulay ingon siya, ay gigamit kay ko, nasabtan ako, gigamit kay ko sa Ginoo, kay pinaagi na itong problem, naduol ko, nabalik ko diyan sa Ginoo. Nay mga ingon na mga story ng igsoon, no? Because of mga trials sa kinabuhi, nahaduol na noong kitag maayo diha sa Dios. Verse 29, kay sila nga mga nailahan niyang daan, gitakda usab niyang daan nga mahisama sila sa dagway sa iyang anak. Aron siya mahimong panganay sa daghang mga magsuon. Natin yung word nga duha ka buok, no? Nailahan na nga daan. Sa English gitawag kini foreknowledge, no? Foreknowledge, nailahan ng daan. O ginapo din ang word nga gitakda. Ang English na ini predestination. Ang Ginoo mga igsoon, naa siya working sa atong kinabuhi, no? Foreknowledge, nakitaan, nabalaan ang daan sa Ginoo ang mga mutuo niya, no? Unya iyang gipredestine, iyang gitakda naon sa man. Mo nang gingon diha nga sila mahisama sa dagway sa iyang anak, no? Image of His Son. We will be conformed into the image of His Son, no? May sama ta kang Kristo Jesus. So unsa man ni mga pasabot ni ini? So kining foreknowledge, this means God knew beforehand who would choose to follow Him. No? Nakibalo ang Ginoo mga igsoon. Ingon niya na ang Diyos, part na sa iyang attributes. Kaya ang Ginoo, omniscience. Ang knowledge of God, mga igsoon, sa bisan sa future, kabalo na siya kung sa'yo mahitabo. And then predestination. This refers to God's plan to make those followers, they become like Jesus. It is about God's sovereign work in shaping us to be more like Christ. Muna niya itong giingon mga igsoon, kining gitawag sanctification. Diba katong salvation? Justification, sanctification, glorification. Ang sanctification, muna yung working sa Ginoo kanato, that we will conform, be like the image, we become like Jesus Christ. No? Mahisama kita kang Kristo Jesus. So, kining word nga, being conformed to the image of His Son, no? Sa sinang nga verse, this is becoming more like Jesus in our character and in our actions. Sa ato ba nga mga kinaiya, more niana ang ipasabot mga igsoon. It is a process the Holy Spirit works in us, helping us to reflect God's love, kindness, patience, and other divine qualities. So makita na to di ay nga ang plano sa Ginoo mantan niya giluwas, nga kita sa atong kinaiya mahisama ka sa iyang anak na si Kristo Jesus sa kinaiya. And to do that, mo na nga gitagaan Holy Spirit. Hindi naman na nato mahimo sa ato lang kagaling pusog o kapabilidad. But by the help
sa Holy Spirit, mahimo na nato mga igsoon, mo manifest sa atong kinaiya ang Diyos no, na kinaiya sama kang Kristo. Diba? Si Jesus Christ, very humble. Si Jesus Christ na siya servant spirit. Very gentle, merciful, gracious. Inguna na si Jesus Christ mga igsoon. O kita ng mga anak sa Ginoo, mauna ang trabahoon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Have you noticed sa imong pagkakristohanon? There is a progression nga ang ato nga mga kinaiya mo progress into goodness. Maayo mga igsoon. I don't know kung ako personally, bisan ka mo tingali ko mag-observe mo, makatestify mo, adunay kausaban, hinay-hinay, di bago sa Ginoo sa atong mga kinaiya. Sa una, putong kayo ka. Pero karon murag kabalo na kayo mong pasensya. Ha? Sa una, very strict kayo ka, pero karon naa na kay leniency, murag kabalo na ka mo flexible sa inyong mga pamaagi. Mga igsoon, tungod ka na sa working, mao na katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi, no? That we will be like the image of His Son sa maato nga mga kinaiya. That's why ang atong sanctification, lifetime ni, hangtod bubalik si Jesus Christ. No? Kanindot ba nga pamatian, kita ba nga mga Christian, kita naman tayo mga tao, makaila, mga friends nato, no? Moingon ba sila nimo nga, kanindot lagi sa imong kinabuhi, nakita na ako ang kabaguhan. No? Nakita na ako nga, naagyon ang Ginoo, diha kanimo. Bisunta na mga igsoon sa giingon ni nga verse, tungod kay ang Dios nagapamuhat siya dinhi kanato, no? Verse 30, sila nga gitakda niyang daan, iya usab nga gitawag, no? Katong gitakda predestination, no? Iya nga gikol gitawag. O sila nga iyang gitawag, iya usab nga gihimong matarong. Okay? Matarong mo nang justify or righteous. Sila nga iyang gihimong matarong, iya usab nga gipasidunggan. So mao ni mga igsoon sa party sa Ginoo ang iyang plano sa iyang mga katawhan. Una ang Ginoo nagtakda, no? Gi-predestined niya. Pagkahuman gi-call niya. Mao na nga gishiran ta sa gospel kita, gishiran, gipatawag kita nga butuo kang Jesus Christ. Human kaming tuo kang Jesus Christ ingon sa Bible, He justifies you. Mao ni ang lesson sa libro sa Roma mga igsoon. Human ka minto kang Jesus, i-justify ka. Meaning you are declared righteous, acquitted of your sin because of Jesus Christ. Ug ang sumpa human sa justification ingon diri glorification. Ang word doon din nga gigamit no gipasidunggan. Pero sa English na glorified. Sa thesis nini sa English mga igsoon, tanan may past tense, no? Nahimo ng daan, no? So sa ato pa mga igsoon, human day ang coming to kang Jesus Christ, musumpay, murag chain, bangal length sa chain, di ba ang mga kadina ay sumpay-sumpay. Ang pinaka-last na sumpay sa plano sa Ginoo nato mga igsoon, kining word nga glorification, glorified. That's why when kita sa atong salvation, ang finality is glorification. Kay matod pa niini nga verse, to them He predestined, He called, He justified, ikaapat, He glorified. Iya silang i-glorify, no? Mao na ang final nga plano sa Ginoo kanato mga igsoon. So God predestined people, no? Meaning He chose them from before time began. Then, during their lives, He called them to come to Him through faith in Jesus. After that, He justified them, declaring them righteous in His sight. So, mo nang tulo, He justified, He called, mo nang gisirata, ipagtawag ta sa Ginoo, and then, ikatulo, mo nang He justify ka, human kaming tuo kan Jesus. Ikaapat, ingon din and finally, in the future, He will glorify them. He will bring them into His full presence with final form in heaven. Kay glorified na sa langit.
Di ba sa Bible, 1 Corinthians 15, na kay glorified body. Tagana kag lawas, dili ning lawas nga madinuluntod, kurang body maniron. Sa glorified, mga exalt, glorification, glorified body. No? Ang lawas na dili na madunot. Kay panglangit na nga lawas. Mo na ang final, mga exalt, nga mahitabo sa mga Kristohanon. No? So, kumbaga, the chain link of events, no? Kining predestination, calling, justification, and glorification, no? Mura na siya kadina nagsumpay-sumpay. Is presented as a completed action, even though glorification is still in the future for us. Kaya yung tanaw na sa tense mga exon, ang word na glory, ang word niya, ang past tense gigamit, glorified. No? Mauna, final na siya mga exod sa plano sa Ginoo nga mahitabo sa mga katauhan niya. Bisan future pa to, pero yun na sa Ginoo, you are glorified sa akong plano. No? So this sequence emphasizes God's commitment to complete His work in the lives of believers. So kini nga passage mga igsoon, nag-isot kini the assurance for us. In other words, once God justifies you, without doubt, ang mo follow na ng mga igsoon, you will be glorified. Mao na siya. No? Dili pa ingon nga human kay justify sa Ginoo, 50-50 pa, obserbaran pa usa kay glorified, no? Dili na ng mga igsoon ng Ginoo. Those He justified, He glorified ingon sa passage. No? Mao mga igsoon nga nagtuo kita nga na assurance of salvation sa mga Kristohanon. Kaya kung tunanan na ang plano sa Ginoo, mao ni siya mga igsoon ang isulti sa Dios. Okay, let's continue. Verse 31. Busa unsa may atong isulti mahitungod niini, no? Kung ang Dios dapig kanato, kinsa man ang mubatok kanato. Grabe, no? Ang Ginoo daw dapig nato. Kung baga kung apil ka sa duwa, kay giingon man sa Bible lagi nga manananaog ta. Ngano mananaog man ta? Dapig nato ang arbiter, ang referee, ang tanan nga dunay power. Dapig nimo. Ang Ginoo dapig ka nato, that's why yung pangutana din very rhetorical, meaning ang answer na pod sa pangutana, no? Kung ang Dios dapig ka nato, kinsa man ang mubato kanato. If God is on your side, He favors for you. Who can be against you? Who can be against me? No? Mao na ang mga igsoon. So this verse is a powerful declaration of God's protected and advocating presence in the lives of believers. It shifts our focus from any potential threats to the fact that God, the supreme power, is on our side. Muna mga igsoon ang kanindot sa kinabuhi nga Kristohanon. Kay naa ang pinakamakapangyarihan, ang Diyos mismo, naapabor nimo. Naapabor nako. No? So it means that nothing can truly harm us spiritually or ultimately separate us from God's love, because He is working everything for our good. No? You know, mga igsoon, nindot kayo ni pamlandungan dini nga passage. Verse 32, siya nga wala muhikaw sa iyang kaugalinong anak, kundili mitugyan hinon kaniya alang kanatong tanan. Dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban kaniya? Nado ni ang logic di present ni Pablo mga igsoon. Ang Diyos iyang dipadala ang iyang anak na si Jesucristo. Ang pinakabililhon sa tanan, no? Iyan ang gihatag. Okay? So ang pangutana namin follow, dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang? No? Kung ang pinaka gihatag na, no? Number 1 ba nga valuable? Nahatag na. Dili ba ang mga second, third, fourth nga mga importante?
Siyempre, ihatag na po na, kaya pinakagali, ihatag na. In other words, ang ato mga kaluwasan, no? Nag-isulti sa Bible, nag-ipasiguro sa Ginoo nato. Ang argument mo ni, kung gihatag sa Ginoo ang iyang anak, alang ka nato, how much more ang kaluwasan? Sisiro na sa Ginoo ang paghatag kaluwasan nato. No? So, tanawa ang dako nga gugma sa Ginoo. Kung di ba gihatag na niya ang iyang pinaka, si Jesus Christ. So, kini pa kang kaluwasan, di niya ihatag ka nato. No? Mao na mga igsoon nga, nindot kayo ang kinabuhi sa tao kung doon na siya ay Kristo Jesus. Kaya nga naman, may sa pulong sa Ginoo, dili ihikaw sa Ginoo, ang mga gikinahanglan nato, iyan ang ihatag. Bisan mga igsoon sa atong adlaw-adlaw nga panginahanglan. Have you noticed niya na? Di ba natin mga needs everyday, bisan sa physical aspect, provisions, no? Pila kay gayon nga kita labi na mga ginikanan. Ayay mo na lang na akong kwarta, akong estudyante, napay mga gastuhan. Ang budget pa para sa pagkaon sa panimalay, mao na lang ni. Ampo sa Ginoo, Lord, please, tabang. Di ba Ginoo nag-rescue nato permit? Mo naging sa passage nga, di ba kung gihatag ka sa Dios kanato, ang pinaka, kini pa ka mga butang, dili niya ihatag kanato. Mo na mga igsoon nga ang Kristohanon, ha? Bulahan jud kayo kay nga naman. Pabor pirmi kanato tungod kay naa ang Ginoo uban kanato, no? Dili kaniya pasagdan. So kini nga verse is all about the incredible generosity of God. It uses the sacrifice of Jesus as evidence of His willingness to give us everything we need. No? Usa na ka ebidensya ba? Usay makalimot bitaw ta nga laba pa kahapon ni Lord, kidaghan ba akong pagsulay ron? No? Pero yun ang mga igsoon, hindi ba ang sacrifice ni Jesus alang kanimo? Kaya ingon niya na ang love sa Ginoo kanato. Ingon dihay, the argument is that if God gave His most precious gift, His Son, no? Si Jesus, surely God will also provide all the smaller things we need for our salvation and spiritual well-being. Diba? Ang plano ko sa Ginoo, nga man, we will conform into the image of His Son, samtang na ako kita karon din eh. Iyan ang himuon mga igsoon, no? Trabaho ni sa Ginoo kay mao na si Lord iyang pagabuhaton unsay iyang gisaan. Kay verse 33. Kinsa ba ang mupasaka o sumbong batok sa mga pinili sa Dios? Ang Dios mao ang nagmataro. Okay? Kung saan po ka pangutanan na po, kinsa man ang muhatag condemnation? Ha? Dili ba ang Diyos? Oh. Pero mao po ni, di ba ang Diyos man po ang mo-justify? Oh, mao ang tubag nara po sa mao nga verse mga igsoon. Kunya kay Ginoo, remember nga pabor siya nato. No, tungod kay naa kita Kristo Jesus, dito kita kang Jesus Christ. So this verse emphasizes our security in Christ again, no? Almost mga verses din yung mga igsoon nag-diskuti sa atong security or assurance because of Jesus. It's asking a rhetorical question, no? If God has declared us righteous, who can effectively accuse us or condemn us? Kinsa, no? Kung ang Ginoo gi-declare na ka nga righteous, ang sunod nga pangutana ni ana. So kinsa man karon ang makapa-condemn nimo? No? So it highlights our justified status before God, which is based on Christ's sacrifice. That's why mga igsoon, mahinungdanon jud kayo sa atong kinabuhi. Ang atong foundation, ang atong starting point, ang atong pagtuo kang Jesus Christ nga atong Savior. Na dito sa cross of Calvary, gibayran ni Jesus Christ ang atong mga sala. Mao katong atong kaluwasan, no? Kasi may hinungdanon kayo na dili kita dapat makalimot niya na kay dito kita giluwas ni Kristo Jesus.
Ug ingon sa Bible, kung ikaw, no, ang tao na migtuo na kang Jesus Christ, ang pangutana dinhi, so kinsa pa man ang maka-condemn nimo? Who? You name it. Pero gitubag baya dinhi mga igsoon, walay maka-condemn. Kaya ang magka-condemn, ang naalang ni ana nga kapangyarihan, ang Diyos. Siya lang. God cannot contradict Himself. If He declared you justified, dili pwede nga mayon siya, you are condemned. Because declare na ka nga, justified. No? On the basis ni mga igsoon of our faith in Jesus Christ. So muna nakanindot diha sa tao nga adunay Kristo sa iyang kinabuhi. Verse 34. Kinsa man ang mopakanaog sa hukom. Mo nang pangutana nako. Si Kristo Jesus nga namatay apan nabanaw gikan sa mga patay, nga ana karon sa tuo sa Dios, nga nangamuyo gayon alang kanato. Kinsa daw ang mo condemn? Adunay katungod. Ingon diri si Jesus. Si Jesus. Unya si Jesus kay as a judge, siya man ang nagbayad sa atong sala. Napatay siya, gilubong na banaw, aron kita mamatanong, muna mo din eh. Ug niya pa wala mahuman. O nag-intercede kung sa English. Morning nangamuyo gayon alang kanato. No, He is our intercessor. He advocate for us. Sa previous nga verse, ang Holy Spirit, He intercede for us. Karon kininapod nga verse, gisulti, Jesus Christ Himself, He intercede for us. Kung ito daw ang unahon sa bali, no? Kung wala assurance of salvation, kung mawala ang kaluwasan, kung sa may purpose sa intercession sa Holy Spirit of Jesus Christ, may impirno pa man lang dahil gihapon ang mga nagtuo kaniya. Di ba? Useless. That's why mga igsoon, with this verse, kung gisulti ni, kini nakapalig-on mga igsoon nga, secure oy. There is assurance in Jesus Christ. Naa siya mutabang sa pagpangamuyo alang kanato. And don't forget, kung kinsay mo qualify to judge, si Jesus Christ. No? Alang naman katong iyang gipakamatyan o bintuo kang Hesus niya, siya po iyang i-condemn. Contradictory, di ba? Dili nga i-condemn. Kaya nga no, nagtuo gani kang Jesus Christ. No? Muna mga igsoon ang ma-learn nato din. So this verse continues the theme of assurance, emphasizing Christ's ongoing work for us. It lists multiple things that prevent us from being condemned. Jesus dying for our sins, His resurrection for our justification, and now His role as our advocate at God's right hand, interceding for us. No? Kanindot mga igsoon ba sa kinabuhi nga adunay Kristo Jesus. No? So the implication of Jesus being at the right hand of God, di ba gisulti sa Bible, nga naa siya sa tuong kamot, no? Sa amahan. Kung sa may significance na, He is now sitting at the right hand of the Father, si Jesus Christ. It symbolizes His authority, power, position of honor. Mawala na siya. In the Bible, the right hand is often used to denote the place of greatest privilege and distinction. So, dito tayo kayo kung naka sa right hand. Okay? Kaya kung niya na ang imo nga, ang implication, no? So, sa may in relation nini kanato. So, with Jesus there sa right hand of the Father, it means that He is reigning alongside the Father, sharing in His divine authority, and actively involved in governing the universe. For example, no? Ito illustrate. Nakatesting na mo niya na bupila ka, taas ayong pila. Nya dito sa table, na inakailanay mo dito mismo sa table, kamayon ka, dali. Ning shortcut kalit, ito kailanay mo na ito. Nahimong sa yun.
Di ba yung mananaw na karon natay connection? Sa yun ra kayo ng mga lisod diha ng mga transaksyon kung natay connection. Kita mga igsoon, talking of our salvation. Ang atong Savior, si Jesus Christ, asa man siya? At the right hand of the Father. Kung sa may implications niya na, no? Nag-a-appeal siya sa pagdumala sa mga desisyon, no? Si Jesus Christ, ang pagbuot, appeal siya niya na, mga igsoon. That's why ang mahagit pirmi sa Bible, no? Di ganina po, gisulti. Kinsa pa may mukan din. Wala siya mga igsoon, no? Okay, verse 35. Kinsa ba ang makapahimong-himulag kanato gikan sa gugma ni Kristo? So, muna ni kita karon sa gugma ni Kristo, mga igsoon, no? Ang pag-antos ba o ang kasakitan o ang paglutos o ang gutom o ang kahubo o ang katalagban o ang espada ba? Verse 36, ingon sa nasulat, tungod kanimo gipamatay kami sa tibok nga adlaw, giisip kami nga daw mga karnero nga ihawonon. Now, dali lang. Naarta sa Ginoo, believer ka ni Jesus Christ. Pero mao lagi ni. Usahay lisod ang nakalisod sa Kristohanon mo ni. Ang atong realidad karon nga experience ba nga napata sa lawas. Di ba? Kung sa mo gisulti sa verse 35. Di ba? As a Christian natay mga pag-antos, naay mga kasakit, naay mga paglutos, usahay gutom, nakedness, kahubo, kulang pagbado, no? Labi na sa ilang panahon karon daghan ng bado, no? Katalagman. Okay? Unya usahay na pa espada pamatyon mga Kristohano, mga believer. Okay? Yes mo nang ma-experience diri sa yuta. Mga realidad na siya mga igsoon. Kundi man sa imo pero sa uban, naglisod sila sa ilang pagkatumuluko sa Ginoo. Kaysa pagkamatuod lang, bulahan kita diri kay wala kayo tay persecution. Kasagaran verbal lang. Pero kung ang Kristohano dito sa Muslim countries, communist country, underground ang imong bad Kristohano, pwede pa ka prisuhon o patyon kung mabalaan ka nga follower ka ni Jesus. Pero ingon sa Bible mga igsoon, no? Bisan ingon niya na love ka ni Lord, wala na nagpasabot nga dili ka gugma sa Ginoo. O kanang experience, wala na nagpasabot nga si parit na kasagugma sa Ginoo, no? Love ka ni Lord. Ingon din this verse is a quote from the Old Testament, Psalms 44 verse 22. It acknowledges the reality of persecution and suffering faced by believers, no? Even though we are loved by God, it doesn't mean we won't experience difficulties in this life. Unang batian nato mga Kristohano mag-uulta, no? Kristohano na hospital, ang Kristohano usahay chronic disease, ang iyang sakit. Subo ba mag-uulta ba nga pamalandumon? Mga Kristohano na mga igsoon, no? Pero bisan pa sa ingon niini, ang pangutana kinsa may makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo. No? In other words, bisan pa niining tanan, verse 37. Dili, meaning walay makapahimulag. Dili, bisan mo na ng imong experience. Hinoon diha niining tanang mga butang, kita labaw pa sa mga mananaog pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Ang mga Kristohanon daw sumala niini labaw pa nga mananaog. Kung sa English, we are more than conquerors. Ha? Nga kung sa away pa ni, no, for example, boxing, na kasagaran ang desisyon ng uban, split decision, kay grabe ang competition, gawas kung man knockout. Pero ang pasabot ni mga isang labaw patang mananaog, meaning knockout mo na siya. Labaw pa kang mananaog. Kung baga, no match. Kay naamang ka sa God side, winning side mo na. So labaw ka nga mananaog. Mo naging sa Bible. No?
So bisan pa di ay mga igsoon ang atong experience diri sa kalibutan, trahedya, sakit, balatian, o gutom, o unsa pa na. Ingon sa Bible, kung imong tanawon ang goodness of God kanimo, you know what? Labaw pa kang mananaw. Gyapon. Ha? Kay kini nga mga experience din sa kalibutan, di ba temporary? Oo, temporary ra, and very short. Pero ang gianap sa nato sa Ginoo nga glory, eternity. So kung di mo na ikumpara ning duha, ay layo ra kaayo ang temporary ug eternity. Ha? Mao ni mga igsoon nga kita labaw pa nga mananaw. No? So, bisag unsa man mo nga dako sa imong pagtan-aw, dako ba ay imong kasakit as a Christian karon. But yun mo mga igsoon ningon sa Bible, inigpadayag na unya sa himaya. Isulti na dan sa Bible, more than winner pa. More than a winner you are as a Christian. Tungod kay panalo ta mga igsoon. So inani, no? Despite all the potential challenges we face, we are victorious not by our own strength, but through the love of Christ. It emphasizes our complete triumph over all adversity through Him. No? Bisag unsa pa nang adversity in life. Adversity meaning mga unfavorable ba nga situations. Dili maayo nga mga experiences. Bisag unsa pa daw na kining mga igsoon dili makatumba sa himaya, no? So karon kining word nga more than conquerors, unsa may implications niini? It signifies that our victory is not just a triumph, but a decisive and overwhelming one achieved through Jesus Christ, no? Overwhelming victory mo na siya. It means that we don't simply endure hardships, but we emerge from them victorious and with spiritual gain. No? Nasa to pa din mga igsoon, yes, makalampawas ka sa imong problems. Yes, makalampuas ta sa atong mga trials. Pero dili lang dahil hakutob. Kaya ang atong pagka-conquerors, there is spiritual gain usab. Have you noticed mga igsoon, after the trials in lives, nagmaayo baya ang progress sa imong pagkakristuhan? Na-develop ang imong perseverance, ang imong patience, ang imong love na grow, ha? Ang imong pagkamapainomsanon, makita nimo nga maka-learn na ka nga nag-grow ka sa imong humility as a result of those adversity. So na panalo yun, no? Ibig kahuman nini na ay maayo nga mobalik dinhi sa mga Kristohano. So mo ni mga igsoon, no? This victory is not only dependent on our own capabilities, but on Christ's unwavering love and sufficient power, no? You know mga igsoon, ang love sa Ginoo kay nang tanang mo dinhi. Ang atong mga experiences makasiparar ba ni sa love ni Jesus nato? Dito ba man na dili, no? Wala experience mga igsoon na makasiparat ka nato sa love ni Jesus. Kaya lagi, mo ni gitawag the unbreakable love of Jesus sa atong kinabuhi. No? Hapit na tama human, pasawan na natong duha ka verse. Kaya bisalig ako, ingon ni Pablo, nga bisan kamatayon, o niya pa, another experience. Bisan kamatayon o kinabuhi, o mga anghel, o mga kadagkuan, o mga butang karon, o mga butang na umaabot, o mga gahom, o kahabugon, o giladmon, o bisan unsa diha sa tibuok kabuhatan, dili makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, sa gugma nga anak ang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Wow, no? Wala gayon makapahimulag mga igsoon sa gugma sa Dios kanato, no? Wala mo nagisulti sa Bible. Okay? Atong usa-usahon. When we talk about these various things not being able to separate us from the love of God, it's describing the absolute and unbreakable nature of that love, no? Absolute, unbreakable ang love of God. So for example, death covers
any kind of physical or spiritual separation. While life encompasses all the experience of our mortal lives. So death man or life, kini dili makaseparate sa bugmak sa Ginoo kanato. Next, angels. Angels and rulers refers to any spiritual or earthly authorities that might try to stand in the way. No? Sa experience diri sa kalibutan, naiuban nga na sila inheritance pero dili nila maangkon tungod kay padulong pala sa salang pinto sa pag-angkon nga daghan man dito mga NPA. Unsa pag-angkon nimo kung daway pa ka nanay mo babag. Dili nila maangkon ang inheritance. Kay naay mga tao nga nagbabag, mga powerful ones. Pero talking about the inheritance giganap sa Ginoo sa mga Kristohanon, nagsulti na da ng Bible. No angels and even rulers or principalities. Biyan na ni sa atong comprehension na sa atong senses. Kaya doon yung nag-exist mga igsoon, sumalang sa Bible, hierarchy of powers sa angels. Di na natin makita. Pero nag-operate sila above human beings. Di bisan sa affairs of this world. Pero ingon sa Bible, kini sila nga mga entities, they have no power to separate us from the love of God for us. Grabe yung igsoon, ingon niya nakatibay ang gugma sa Ginoo sa mga Kristohanon. No? Walay demons. No? Na kita na sa social media ng mga na-demon possessed gilad. Grabe ka, kurba, tanaw. But ingon sa Bible, mga igsoon, kini sila, they don't have power nga maka-separar sa gugma sa Ginoo dili kanato, no? Sa mga Kristohanon. Ug niya pa, things present and things to come, nagingon diha sa verse, no? This cover all possibilities both in the present time and in the future. No? Ang sa karon ug sa future. Kay kung tanaw natong balita sa social media karon nakulbahan ang mga katawhan tungod sa development of artificial intelligence. Kay kuno, no? There is a possibility nga maunay mo kontrolar sa tao after 10, 20 or 50 years. Pero gisulti na do sa pulong sa Ginoo. No, ingon sa ingon din the things present and things to come, they cannot separate us from the love of God. Kunya diya pa, powers, no? Gahom. Again, this refers to any authorities or forces, and height and depth, ingon sa Bible. Kay love, giladmon, no? O gitason, represent all dimension of existing. Kini sila mag-exo, bisag ingon ni Ana, tuwa pa ka kinailawman sa dagat. Marianas Trench, more than 3,000 meters doon na. Unya, ang highest mountain, bisag dito pa datas taas, abot gihapon ta sa love of God, mga igsoon. And nothing can separate us from the love of God. Ingon din the concluding phrase, mga igsoon, nor anything else in all creation, is an all-encompassing statement assuring us that nothing, absolutely nothing, can separate us from the love of God in Christ Jesus. No? Sino mga igsoon, mauna ang blessing sa kinabuhi sa tao, madunay Kristo sa iyang kinabuhi. Remember, kano sa gani ka nahimong Kristohanon, human ka nagtuo kang Jesus na Savior. Entitled ka ni nga blessing nga gisulti sa Bible. That's why mga igsoon, it's worth it to follow the Lord. Kay kininta ng grasya sa Ginoo kanato. No? Wala yung mention din nga ang giingon nga maangkon ni nimo if you are good or in your good works. Wala. Ang gisulti lang din because you have Jesus Christ sa imong kinabuhi, entitled kita ining blessing nga giandam sa Ginoo lang kanato. And no one can separate us from the love of God. No? Di ba kini naghatag ka nato encouragement, assurances, nga nindot na yung kinabuhing yun sa usa ka tawo madaday Kristo Jesus diha kaniya. No?
So katong auhag ni kanatong tanan kung yes, I trust kita tanan mga believers no, pero kung naa din ni nga wala pa'y Kristo sa iyang kinabuhi. Tuoy si Jesus Christ kay mong Savior. No? Ginoong Hesus, you died on the cross for me. Nabanhaw ka ang tuuhan ni Hesus Kristo nga akong manluluwas. Mga higalay mo na ang pagtuo kay Jesus Christ. Mahimo ka justified sa iyang atubangan. No? Siya ang luluwas ka na ako. Okay, mag-aampo ta. Our most loving and gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for the promise that all things work together for good for those who love you. We trust you, Lord, no matter what we face, we know you are with us. You give us Jesus, and through Him, we are more than conquerors. Thank you, Lord, that nothing can separate us from your love. Not trouble, fear, or even death, or any other experiences. We thank you, Lord, for all these promises. So, Father, help us that we will live with confidence and peace, knowing that we belong to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen.